Yes, good morning guys. Welcome to my video. Medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-upload ulit. Medyo na-busy talaga tayo sa work. So ngayon, day off natin. Head southeast towards Saxon Boulevard. Nagki-crave ako sa sa Vietnamese pho. Head north towards Saxon So meron ako Boulevard. na-discover dito na malapit lang sa Head south towards kung Saxon saan ako Boulevard. nagsistay. So tara guys, samahan nyo ako at explore natin tong parang Vietnamese restaurant. Vietnamese pho. Sarap yung sumasabaw-sabaw. So yun, tara guys. So yan siya guys, yung Saigon Sizzle. Yan, yan tayo papunta. Medyo nag-crave tayo ng Vietnamese pho. How much is that Vietnamese iced tea? Vietnamese coffee, 60. Alright, I'll try that one. Everything for here. Yep, yep. 36. Alright. So yan guys, trinay ko yung nila, yung Vietnamese iced coffee. Medyo pricey nga lang talaga siya. Kasi medyo mahal siya. So, total ko is 42 plus 42 ata. Kasi tip pa ako ng $550. So yun, nakakaya din naman kasi. Anyhow, minsan lang naman to eh. So yun, tara guys, samahan niyo akong kain tayo, tara. So yun, medyo na-busy talaga tayo these past few days. Talagang sobrang medyo nahirapan talaga ako sa work. Siguro talagang ganun talaga sa una. So I'm giving myself like 6 months para talaga totally makapag-adjust. Medyo okay naman okay naman din. Ang problema ko lang talaga kasi since night shift, usually din talaga nagtotoxic yung mga pasyente. So ang hirap kumontak ng mga doktor, ganyan. So alam mo yun, struggle din talaga. So kailangan talaga yung critical thinking skills mo, tsaka yung management mo talaga before ka mag-refer ng doktor, maganda talaga. Otherwise, sasabon ka. So yun. Medyo matapang tong Vietnamese coffee nila. Ay, masarap. Kaya ko rin itong gawin eh. Trinay ko lang naman. Actually, fan ako ng Starbucks before. Pero since nagkaroon ako ng coffee maker sa bahay, kaya ko naman na siyang gawin. So bumibili lang ako ng mga Starbucks na coffee. So yun. So yun. Nakakatawa lang din guys kasi up until now, pag like nagdadrive ako pauwi ng bahay or pupunta ako somewhere dito sa Florida, na-amaze lang ako kasi parang hindi ako makapaniwala na sa US na ako. Mga ganun pa rin ako mga moment na sobrang papasalamat talaga ako kasi parang lahat ng mga hard work talagang it all paid off talaga. So yun, ko lang talaga ma-survive ko talaga yung patoksikan talaga sa trabaho kasi parang kayo sinasabi ko ngayon na siguro it's too early to say na parang after 3 years ko na kontrata talaga, parang ayoko na mag-acute care. Nahirapan talaga ako siguro dahil medyo maedad na rin tayo. So yun. Yun. Tingnan, we'll see. Medyo mahaba pa naman yung 3 years talaga kasi nakakailang buwan pa lang naman ako dito, di ba?
So, kaya minsan talaga kailangan tanggalin yung kanigahan, kailangan maging positive ka kasi yung power ng words mo na lumalabas sa bibig mo, powerful talaga siya. Parang gulo nun. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun yung namamanifest mo. So, kailangan lagi positive. So, yun yung lagi nire-remind sa akin ng nanay ko na be positive always. So, yun. Chili sauce. Sarap. Pag certified naman ka, ang tawag dito, chowlong. Pero pag social, Vietnamese pa. Extra. Kain tayo. Sarap. So yun guys, sa lahat ng mga up until now, waiting pa din. Alam nyo, i-grab nyo yung chance talaga na mag-aral ng maayos, ng gusto. Kasi pag nandito talaga kayo, sobrang iba. Kaya nasabihin na matagal na kayo nag-nurse sa Pilipinas. Kasi ibang iba talaga. Sa mga technology pa lang, mga machines na ginagamit, sobrang high-tech. Sobrang ganda. Sabi ko nga doon sa mga previous videos ko, parang there's no room dito na magkaroon ka ng medication error kasi lahat i-feed ng system sa'yo. So hindi ka na masyado mahihirapan. Like, by mistake siguro nakakuha ka ng gamot na sa other patient mo. Pag in-scan mo siya, hindi mo siya masascan kasi walang order na gano'n sa pasyente mo. So safe ka. But still, you have to make a conscious effort talaga na i-double check yung like yung dosage na kinukuha mo sa fixes na tinatawag. Kasi marami na akong beses na nangyari sa akin nun. Kumakain siya ng oras mo. So kailangan double check mo siya. Masarap mo siya kasi minsan malayo yung room ng pasyente. Babalik ka pa kasi kulang yung tablet na kinuha mo. Nang ganun. Yun. Ito alam niyo ba guys? Nakakatuwa lang din talaga dito sa US kasi kahit na sabihin mahal talaga dito. Ewan ko, for some reason nakakaipon talaga ako dito. So, sa lahat ng mga nurses out there na nagdadalawang isip, like, may mga tulad ko na matagal na wala sa service, sa bedside, just leave it at right guys, kasi it's all worth it. Yun nga, sa umpisa talaga mahirap kasi kailangan mag-exam NCLEX, tapos yung IELTS man na yan, o yung PTE. Sobrang mahirap. Dami mga requirements, pero pag napasa mo yun, naprocess mo lahat naman, hayahay ka na. Tapos pa nandito ka na, it's all worth it. Siyempre sa umpisa, medyo mahirap. Makakapaka talaga. Pero, pasasaan malalampasan din naman natin na yun. Lahat naman talaga tayo dumadaan sa ganun, di ba? So, kailangan mo lang talaga magtsaga. Back to scratch. Ayun, siyempre, maging humble talaga. Kaya yun. Sarap.
Sabi. Busog na ako. Ang dami pa oh. A few moments later. Thank you. You too. So yun nga guys, busog tayo. And kagaya nga ng parang Pilipinas ninyo guys, maambon ngayon dito. Napaka-unpredictable din ng mga ng weather talaga dito sa Florida. Talagang Pilipinas sa Pilipinas talaga yung dating dito. Kaya kung ayaw nyong mamiss yung Pilipinas, Florida yung piliin nyo. So yun yung guys oh. Yan, tinan nyo naman. Naambon. So yan. So ngayon, papunta ako sa Walmart. May mga bibiliin lang. Magpaparefill ng tubig, tapos medyo mag-grocery for 1 week na supply. So yun, yun lang guys. Update lang. Buhay pa naman ako. Medyo tagalan talaga mag-upload kasi hindi naman talaga tayo vlogger talaga. Kumbaga wala rin ako maisip na content. Yung mga ginawa ko mga videos kasi para lang yung tulungan yung mga colleagues natin, especially dun sa mga kapatid natin under Advanced USRN, para mag-guide lang ba sila pagpunta rito, kung ano yung mga dapat nilang i-expect, ano ba yung mga dapat gawin. So yun, ayun, sana guys, comment below guys kung ano, kung katulad ko rin ba kayong mga nurses dito na bago sa US na struggling talaga. Sana magkaroon tayo ng isang group or community na parang to support each other ba. Yung parang, alam mo yun kasi minsan may mga alam na natin, hindi naman lahat maganda, di ba? May mga bad days talaga tayo, mga bad duties, mga ganyan. So mas maganda yung meron tayong support system sa isa't isa, di ba? Para ma-feel natin na hindi tayo nag-iisa. Kasi katulad ko ngayon, feeling ko talaga ewan ko, nabububuhan ako sa sarili ko ngayon. Kasi, ewan ko, siguro talagang, ewan ko, pag nandito ka na kasi sa stage na, sa edad na ganito, parang, I don't know, hindi na ako siguro ganun ka-eager yung mga, ewan ko, basta, yun, siguro talagang importante talaga yung support system dito eh. So, lalo na sa mga bagong immigrant na katulad ko rin dito na nag-start talaga ng buhay sa US, kailangan talaga ng support system talaga. Otherwise talaga medyo pag mahina yung loob mo, mababaliw ka talaga dito kasi kailangan lang talaga ng support system talaga. Sana makakita ako ng mga, or kung meron man mga group na ganun, sana inform nyo ako guys para at least sama-sama tayo na parang i-conquer yung mga obstacles or mga challenges, struggles ng mga nurses na nag-uumpisa dito sa US. So yun guys, kaya natin to guys. Lahat naman nagdumadaan sa umpisa, mahirap talaga. Given naman talaga yun, talagang wag lang dapat susuko talaga. Kasi syempre, pinangarap natin to, US to, diba? Ang tagal nating hinintay ito. Tapos i-give up mo na lang ba ng ganun. Eh, ang dami naghihintay na mga kapwa natin, mga nurses na gustong pumunta rito, tapos tayo na nandito na susuko pa ba tayo, diba? Hindi pwedeng ganun. Pero syempre, minsan talagang sa sobrang ka-toxican talaga, minsan alam mo yun, sabi ko dun sa duty ko, yung nag-duty ako sa mga Pilipino kasama ko, sabi ko, ang hirap naman maging dukha. Kasi bakit kailangan mo mag-work? Sana mayaman na lang ako para hindi na ako para wala ako dito sa US at nag-work. Or kung nandito man ako sa US, pabakasyon lang, no? Pero ganun talaga. Yun yung binigay ni God eh. So
kailangan natin pagtrabuhan para maging mas maayos yung buhay natin. Wah. So yun, yun guys. So for more nursing adventures and interesting stories, follow for more. And ayan na nga guys, naulan na. Kanina napakataas ang sikat ng araw, ngayon tingnan nyo naman. Para ka talagang nasa Pilipinas. Grabe. Ayan, napakalakas ang ulan. Sarap matulog, sarap mag Netflix, sarap mag movie trip. Buti na lang off ako ngayon.